Papansin natin na marami ng mga ginagawang hakbang ang Ottawa o yung federal government para mabawasan yung mga temporary foreign workers at mga international students dito sa Canada. Hello, good morning guys. September na at kung papansin nyo, medyo madilim na kumpara nung pag nagbi-video ako during summer. Well, ganito talaga kasi palamig na rin at kung papansin nyo, naka-jacket na rin ako. So yun guys, kagagaling namin galing sa Pilipinas. So marami kaming na-experience sa Pilipinas. Nagagawan ko ng vlog sa ibang mga araw. Pero as of now, gusto ko lang pag-usapan yung mga nababasa natin ngayon sa mga news articles dito sa Canada, kung saan sabi nga dito sa The Globe and Mail na tens of thousands of international students who spent years finding a pathway to permanent residency are out of options. So papansin natin na marami ng mga ginagawang hakbang ang Ottawa o yung federal government para mabawasan yung mga temporary foreign workers at mga international students dito sa Canada. So sabi nga dito sa report, it's possible na around 70,000 to 130,000 students, international students, holding post-graduation work permit will see their visas expire in 2024 and 2025. And most of them daw will not receive any extension. So after ng kanilang post-graduation working permit, baka hindi na sila extend ng government and baka umuwi na lang din sila sa kanilang mga bansa. So ito siguro yung result ng mga walang tigil na protesta ng mga Canadians tungkol sa mass immigration. Marami akong ginawang video dyan eh. So kung titingnan nyo yung mga pictures na to, ito yung videos na ginawa ko regarding sa mga protesta tungkol sa mass immigration at tungkol sa iba't ibang mga lugar dito sa Canada kung saan nagkaroon ng mga protesta ng mga temporary foreign workers, ng mga international students. So siguro dahil next year maghahalalan na and hindi masyadong popular itong ginawa ng current federal government regarding sa immigration policies nila, medyo nagpipivot sila regarding sa kanilang mga immigration policies. Siguro para makuha yung suporta ng mga boboto para next year sa susunod na federal election. Kaya nakikita natin itong mga hakbang na ginagawa ng federal government para mabawasan ang mga temporary foreign workers at mga international students. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, yung mga international students na nakakuha ng post-graduation work permit na ma-expire sa 2024 at 2025, baka hindi na nga sila bigyan ng extension. So ang mangyayari, uuwi sila. Tapos sa mga international students naman na nag-e-enroll dito sa Canada, sabi naman dito sa isang news report na ine-expect nila na babagsak ng 45% yung mga enrollees mula sa mga international students. Kasi nga, nagbago na naman ang policy yung government at nilagyan na nila yung cap, yung mga schools na pwede lang mag-allow ng international students. Tapos, ito pa yung sadly, another side news is yung sa naalala nyo guys, yung 2020 nagka-pandemic. And isa sa mga policy na ginawa ng Canada that time para hindi magkaroon ng shortage ng manpower dito sa Canada is yung mga naka-visit visa dito sa Canada, pwede mag-apply ng trabaho. So maraming mga kababayan natin ang nag-take advantage doon, nagpunta rito sa Canada sa visit visa at naghanap ng trabaho, nagbaka sakali para humanap ng trabaho. And as of now nga, sa bagong balita ng nirelease ng government, ititigil na nila yung program na yon. So maraming mga kababayan natin na nag-visit visa rito ang hindi pinalad na makahanap ng trabaho. So ang nangyari is, yun nga, sabi nga dito sa balita ng ABS-CBN is nagkakandara pa na nga silang maghanap ng mga trabaho kahit mga cash jobs lang para maipambili nilang ticket.
Yung iba talagang kapit sa patalim, lalo na bigyan nyo naman ako ng cash job kasi makaipon lang ako ng pamasahe tas uuwi na lang. Sabi nila isa ako sa sumugal, naghahanap ako ng tutulong sa akin para makauwi na lang ako, makabalik na lang sa home country. Kasi nga, kung hindi na sila makakahanap ng trabaho dito, ano pa yung sense na nandito sila, 'di ba? Kasi mahirap mamuhay dito nang walang trabaho, nang walang source of income. Hindi naman pwedeng mag-rely ka lang sa mga kaibigan at kamag-anak mo habang nandito ka. And especially pag na-expire yung visa mo o yung stay mo dito sa Canada, lilitaw magiging undocumented ka. Parang TNT ang dating kung kumbaga kung nasa Amerika ka. So yun nga guys, hindi natin So yun nga guys, hindi natin alam kung hanggang kailan ipagpapatuloy ng government ito, kasi nga ang gustong gawin ng government is i-assess nila yung mga bilang ng mga temporary workers dito sa Canada, bilang ng mga international students. Bale, gusto nilang tignan kung ilan yung mga non-permanent residents dito sa Canada bago nila ibalik sa normal yung pagkuha ulit ng mga non-permanent residents. Kasi nga maraming mga Canadians ang nagrereklamo na dahil dito sa mass immigration, medyo bumaba yung quality dito sa Canada, tumaas yung housing, tumaas yung cost of living, humirap pagdating sa health sector, yung pagpunta lang sa hospital, humahaba yung pila. And maraming mga kabataang Canadians ang hindi makahanap ng trabaho dahil sa mga temporary foreign workers na kinukuha yung mga entry level jobs dito sa Canada. So, yun lang guys. Sana kung pupunta kayo dito sa Canada, pagplanuhan nyo na maigi yung magiging pathway nyo. At kung maaari, yung may surefire way to permanent residency. Wag lang tayong magbaka sakali, mahirap yung nagbabaka sakali kasi pera natin nakasalalay dito. Hindi basta-basta yung perang dadalhin natin dito sa Canada. So kung may plano kayong pumunta dito sa Canada, aralin nyo muna kung ano yung mga bagong immigration policies at aralin nyo kung ano yung mga best way to permanent residency. Wag lang basta pikit bulag na pupunta kayo rito at sasabihin nyo, may mga kaibigan ako dyan, may mga kamag-anak ako dyan na maaaring tumulong sa akin. Pagdating dito sa Canada, bahala na si Batman, sana makahanap ako ng trabaho at sana maging permanent resident ako. Wag ganun yung mentality guys, ha? Tandaan nyo, ingatan nyo yung pera nyo. Kasi hindi biro yung perang dadalhin nyo rito. Yung ibang mga kababayan natin, binibenta pa nila yung mga lupa nila, yung mga ari-arian nila sa Pilipinas para lang magkaroon ng pocket money na dadalhin dito. So there you go guys. I hope nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga nagbabagong policies ngayon dito sa Canada pagdating sa immigration, at do your own research pag pupunta kayo rito. And maraming salamat po. Kung hindi po abala sa inyo, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video na rin. And also pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe kasi right now nasa 5,000 na po yung mga subscribers natin. Hindi ko po inaasahan ito. Tuloy-tuloy lang, sana umabot sa 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to subscribe and drop your comments. Nakakatulong yan para i-promote ni YouTube yung video nito. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod. Bye!